niyo po ba mga kababayan na ito po yung congressman na napangalanan ni Senator Ping Lacson about po dun sa sinasabi na maanumalyang flood control project diyan po sa may Oriental Mindoro. So ngayon, dun po sa baba nito mga kababayan, yan po yung governor ng Oriental Mindoro na habang pinupuna yung mga flood control project, eh di umano mga kababayan, pinapayungan pa nung kanyang alalay. So ngayon, may kwento pala dito. At yung kwento pala dito mga kababayan, ginamit lang ni Governor di umano yung mga flood control project para po i-divert yung issue ng quarry o pagka-quarry o pagdidredging dyan po mga kababayan sa may Oriental Mindoro. Bakit natin nasabi? Kasi kung matatandaan nyo mga kababayan, siguro ngayong araw o sa mga susunod na araw, may mangyayari pong rally dyan mga kababayan sa may Oriental Mindoro patungkol po dun sa ano. Or may mangyayaring rally patungkol po dito sa anti-dredging at anti-sand mining na kung saan nga mga kababayan kinukundina etong pagpayag ni Governor na i-dredging yung mga ilog dyan, yung mga dagat dyan sa may Oriental Mindoro na naging dahilan ng matinding pagbaha dyan po sa iba't ibang lugar sa may Oriental Mindoro. So ngayon, eto, para lamang po sa kaalaman ng mga kababayan Pilipino po natin wala tayong pakialam dito kay Congressman Arnan, wala tayong pakialam dyan. Ang pag-uusapan natin dito, yung topic na pinag-uusapan mga kababayan. Ano po? So ngayon, kung makikita ninyo, ito daw pong congressman na ito, na di umano ay sangkot sa mga flood control project, na pinangalanan ni Senator Ping Lacson, anti-mining advocate daw po. So ngayon, pakinggan natin yung sinasabi niya about po dito kay Congressman Dolor. Ayan, sabi dito, sand mining advocate naman itong isa. So ito, i-play po natin. Yung dredging or desilting ng ilog ay dapat na bahagi lang yan ng isang flood control program. Pero kung yung dredging ay gagawin para minahin ang buhangin sa dagat, lalo na yung sa dalampasigan, ibang usapan na yun. No? At dapat tingnan dyan ang mga maaaring maging epekto nito sa kalikasan. Sabi ko nga po sa inyo, mayroong mga gagamit dyan ang issue ng flood control project para makapagganon, para makapaghugas kamay, para i-divert yung mga issue na pwedeng tumama sa kanila. Kung ikaw nga naman mga kababayan may matinding issue, sumakay ka lang sa issue ng flood control project, matatabunan na yung issue na dapat ay sinasagot mo. So parang ganito daw po yung ginawa ni Congressman ni Governor Dolor mga kababayan diyan po sa Oriental Mindoro. So anyway, tuloy pa natin. Base sa ating narinig, napanood doon sa nangyari sa isang lugar dyan sa bayan ng Gloria na gumuho yung dalampasigan, yung shoreline, yung coastal area. Alsin mo ang dredging, lulubog pa rin to. Ano wala kayo sa akin? Yan. Bumilang ka ng ilang panahon, wala ng lupa dito, nandun na. Lagyan mo ng dredging, lalapat ulit ang lupa dito. Just give me time. Para mapatunayan na ang ginagawa natin tama. So sabi ni Governor, dapat yung mga nakabara daw po doon sa mga ilog mga kababayan ng mga buhangin, dapat daw po tanggalin para daw po nang sa ganon umusad mga kababayan yung mga naka-stock na tubig or madaling dumaan yung tubig kapag umuulan. Ngayon kasi ang problema dito, ang tingin ng mga kababayang Pilipino po natin dyan sa may Oriental Mindoro, ginagamit lamang daw po yung issue para makapagbenta ng buhangin. Nakukuha niyo po yung pinupunto para makwari mga kababayan yung mga ilog at saka mga dagat dyan po sa may Oriental Mindoro. So ngayon kung titingnan nyo ang sinasabi dito, kung hindi daw po gagawin yung dredging, possible na maubos yung lupa, bahain ng bahain. Ngayon ang tingin naman ng mga kababayan natin dyan sa Oriental Mindoro, yung mga buhangin na nakukuha ay ibinibenta lamang daw po mga kababayan. So ngayon ang tanong na mga kababayan natin dyan sa Oriental Mindoro, saan daw po napunta yung barko-barkong buhangin mga kababayan, yung kita nung barko-barkong buhangin na kinukuha daw po dyan sa may Oriental Mindoro. Kanino daw po napunta? Yan po ba ay napakinabangan na mga kababayang Pilipino po natin dyan po sa may Oriental Mindoro? Yan po ay tanong ng taong bayan na naninirahan dyan po sa may Oriental. Dahil nga naman kung titingnan nyo mga kababayan, since naging mainit na usapin, etong issue ng dredging dyan po sa may Oriental Mindoro, kung makikita nyo etong balita na isinulat o inilabas noong June 21, 2025, ayon daw po dito kay Governor Dolor,
legal daw po yung dredging mga kababayan at kailangan para daw po matapos ang problema sa baha sa Oriental Mindoro. Ngayon, basahin po natin. Etong nilalaman ng balita, galing po sa totoong balita, Southern Tagalog. Sabi dito, ayan pinangunahan ni Oriental Mindoro Governor Hormilito Dolor at Southern Concrete Industries representative ang pagharap sa public consultation sa Barangay Balete, Gloria, Oriental Mindoro para sa gagawing dredging. Hinarap ni Oriental Mindoro Governor Hormilito Bons Dolor at mga kinatawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama ang kumpanyang nakakuha ng permiso sa gagawing dredging sa Balete River sa bayan ng Gloria, ang mga residenteng tutol sa proyekto sa pag-aakalang sand mining ang gagawin. Ngayon, sabi pa dito, kabilang sa humarap sa public consultation ang kinatawa ng Southern Concrete Industry o etong SCI na proponent ng dredging, mga kinatawa ng DNR, Mimaropa Region, EBM Mimaropa Mines Geoscience Bureau, Mimaropa at DPWH Mimaropa. Sabi daw dito mga kababayan, ito yung katuwiran. Kaya daw po dapat matuloy yung dredging mga kababayan dito sa mga ilog, sa mga dagat mga kababayan dyan po sa may Oriental Mindoro dahil daw po para maiwasan o mapigilan yung pagbaha. Tandaan nyo June 21, 2025 lumabas itong balitang ito. At ito po ay medyo matagal na rin na usapin dyan po sa may Oriental Mindoro na dapat talaga napapagtuunan ng pansin na mga kababayang Pilipino po natin, especially yung nasa national. Kasi nga, tingnan nyo sabi dito sa pagharap daw ni Governor Dolor sa mga tumututol na mga residente, kanilang ipinaliwanag daw po ang kahalagahan ng maisasagawa ang dredging sa Balete River upang maiwasan ang pagbaha na isa ng matagal ng problema sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Biruin nyo, di ba, kung June ito inilabas at matagal na usapin na po ito, at ipagpalagay natin na isagawa na yung dredging dyan mga kababayan, bakit nung umulan ng July, August hanggang September pa nga, may mga pag-ulan, bakit binabaha pa rin yung mga kababayan Pilipino po natin dyan po sa may Oriental Mindoro? At bakit nung binaha yung mga kababayan Pilipino po natin dyan na ang patunay pa nga ay nasira yung ibang mga flood control project, bakit biglang i-divert ngayon yung issue doon sa mga flood control project saglit na akuin yung responsibilidad doon sa sinasabi na dapat maisagawa yung dredging para mapaganda yung lugar ng Oriental Mindoro at para mapigilan yung pagbaha. Biruin nyo ang katuwiran ng gobernador kapag daw isinagawa itong dredging na ito, maiiwasan na yung pagbaha sa Oriental Mindoro. Nung isinagawa yung dredging, binaha pa rin yung Oriental Mindoro. Ibig sabihin mga kababayan, walang naging pakinabang yung ginagawa po nilang dredging dyan o yung pagkakwari na ginagawa po nila. Ang nakikita dito ng mga kababayan Pilipino po natin, pinagkakitaan lang yung pong pagkakwari na ginagawa po nila dyan sa mga ilog at pagkuha nila ng mga buhangin. Kaya nga ang tanong ng mga kababayan Pilipino natin dyan sa may Oriental Mindoro, saan daw po napunta yung kinita ng barko-barkong mga buhangin na kinukuha, iumano, dyan po sa may Oriental Mindoro. Diba? So sabi pa dito mga kababayan, ayon sa gobernador, barado na ang bunganga daw po ng Balete River. Kaya kailangan ng mapalalim ito. 7 kilometro ng haba ng ilog ang ang kailangan matanggal. Ang mga bumarang buhangin ang mga bumarang buhangin para makadaloy ng maayos ang tubig palabas sa dagat. Yan po yung sabi dito mga kababayan Ang ultimate kong goal, sabi ng gobernador, ay mabigyan ng pinal na tuldok ang problema sa baha sa ibang barangay at yung mga barangay na may potensyal na mangyari, hindi ko nahahayaan na dumating pa sa kanila yung ganoong pagkakataon, sabi po ni Dolor. Pero ang mga residente ng Barangay Balete nagpahayag ng pangamba sa ginawang public consultation dahil posibleng maapektuhan ng dredging ang fish sanctuary at ang mga mangrove forest. Kapag nagkataon, maapektuhan ang kanilang pinagkukuhanan ng hanap buhay. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan,
'Di ba yung governor sabi, hindi na matutuldukan yung problema sa baha. Kapag ka nag-umpisa itong paghuhukay, doon daw po sa mga bunganga nung dagat mga kababayan at yung mga ilog. Ngayon, nung siguro nasimula na yung paghuhukay, pagdidredging, umulan ng July, August mga kababayan, binaha pa rin yung mga kababayan Pilipino po natin dyan po sa may Oriental Mindoro. At ngayon, para nga naman hindi tamaan si Governor mga kababayan, ano po ginawa niya? Nagpa-video, di umano, may hawak na pa yung assistant mga kababayan, pinapayungan siya at dinuduro-duro niya yung mga proyekto na flood control project na wala daw pong bakal. Ang pagkakaalam ko kasi mga kababayan, dyan po kasi sa issue ng mga flood control project, meron po dyan talagang walang bakal at meron po talagang nilalagyan ng bakal. So kung matatandaan ninyo, di ba, pag may mga recrapping, talagang lalagyan man ng bakal yan pero hindi po sobrang dami. Dahil nga bato naman yung ginagamit dyan. So ngayon, doon naman po sa iba mga kababayan, lalo na pagdating sa mga kalsada, talagang yan po dapat ay binabakalan. Pero may mga pagkakataon talaga mga kababayan na hindi rin po binabakalan yan. Parang may tawag dyan, nakalimutan ko lang kung ano po yung tawag dyan. So ngayon, kung titingnan ninyo nung nagsalita po at nag-live itong si Governor, tapos pinagmumura niya yung mga taga DPWH, dahil nga naman nasira daw yung mga flood control project, yun po ay isang paraan na, ayon sa mga kababayan Pilipino natin dyan sa Oriental Mindoro, ay isang paraan na para iiwas yung atensyon ng mamamayang Pilipino dun sa maling desisyon ni Governor na magpa-dredging. Kasi nga, nang dahil po sa ginawa nila mga kababayan na pagpapadredging, mas lalo lang naging malaki yung problema ng mga kababayang Pilipino po natin dyan po sa Oriental Mindoro. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ay tatanungin, tama po ba yung naging hakbang ng Governor ng Oriental Mindoro na magsagawa ng mga dredging na nakakaapekto sa kalikasan dyan po mga kababayan sa Oriental Mindoro? Tapos ang ending, kapag ka pumalpak na, isisisi do sa mga flood control project at papalabasin pa na may mga ghost project daw. So ako, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, wala naman tayong pakialam do sa issue ng mga congressman. Kung dapat silang managot, dapat po silang managot. Pero hindi po natin dapat isang tabi din yung iba pang problema ng mga kababayang Pilipino po natin. Ano po, lalo na at ang tinatamaan dito at naapektuhan yung pang-araw-araw na pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin dyan po sa Oriental Mindoro. So kayo, ano po ang komento at opinion nyo mga kababayan? Hingil po dito na kung saan may mangyayari po atang rally dyan na anti-dredging at anti-sand mining. Dahil nga naman kini-question na mga kababayang Pilipino po natin kung saan daw po napunta yung kinita ng barko-barkong buhangin na kinukuha dito sa Oriental Mindoro. Yan po yung tanong nila mga kababayan na ngayon ay idinadivert na sa issue ng flood control. So kayo, kung kayo mga kababayan, tama ba yung ginawang hakbang ni Governor na magpakwari, magpa-dredging dyan po sa Oriental Mindoro na nakakaapekto sa kalikasan dyan mga kababayan na nagiging dahilan pa nga ng pagbaha? So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan sa topic niya na hinimay po natin.